Galing maglaro ni Celine, oh. Kanina nilibing na yung tito namin. Paano tayo makaka-focus kung ganyan kapogi? Di pinafantasize na yung mga ka-work. Adobo. Adobo. Galing maglaro ni Celine, oh. Gamer. Merienda! Wow! Hotdog ni Minute Burger. Yummy! 被り物から溢れるくらい涙を許さねえ信じると言われたね Hala, ay mabuhay. So, nanood akong Demon Slayer. And super ganda. Sa internet ko lang siya pinanood. Hindi, syempre sa sinihan. Syempre, COVID. So, walang chance na makapanood ako sa sinihan. Pero yan, meron namang internet. Buti na lang. So, yan. It's a really nice movie for me. It's maganda siya. And, nakakaiyak. Naiyak ako. Natawa, naiyak. Lahat na ng emotion. Yung mga gantong OVA, original video animation, is really talagang maganda. Animation talaga, ganda. Medyo may pagka 3D na yung iba, pero okay lang naman, hindi man lagi. Pag lang mga fight scenes, ganyan. Pero yung story, super nice, super ganda. Nakakainis kasi, ayoko maging spoiler, pero yung ending kasi is parang kailangan yung mangyari para siguro mas lumakas yung bida, ganun. So, pero nakakayak siya. Kaya, ayun, yung mga gantong palabas, hindi lang dapat siya nilalang kasi, ay cartoons lang yan, ay anime lang yan. Hindi alam ng iba kasi. Katulad ko ngayon, di ba pandemic, so, wala akong way para ma-experience ang life na normal. So, in a way, manonood ka na lang talaga ng mga ganito, mga series, mga movie, para may matutunan ka rin, 'di ba? Hindi lang naman siya basta fight scenes lang, ganyan, patayan, ganun, fantasy, 'di ba? Hindi, meron siyang mga moral lessons na hindi natin matututunan or mahirap matutunan in real life, pero in a way of sa mga movies ganyan is napapakita sa atin, 'di ba? May natututunan, nata-touch tayo. Kasi naiyak ako eh. So, ibig sabihin may na-trigger something sa akin. So, yun. Kaya nakakatuwa siya panoorin. Kaya yung mga nang mamaliit sa mga animes or mga cartoons dyan, huwag kayo. Kasi enjoy namin siya. Hindi namin siya ipagpapalit sa mga um, ibang gawain or ibang mga film na mas high budget. Kasi for us and for me is very siya. May makukuha ka talagang lesson. And ang lesson na nakuha ko dito is, yun nga, in order sa new generation to prosper. Wow! Prosper! May mga sacrifices talaga na kailangan mangyari and sana hindi kailangan pa mag-sacrifice para lang malaman nyo yung worth nyo. 'Di ba? Ng friend nyo or ng family nyo, ganun. So, yun lang naman po for today. And yeah, see you guys again tomorrow. Bye! Look at this photo. Kulay brown. Roman. Lakas ng ulan. May bagyo yata. Barbecue. Barbecue. 부회장단으로 그룹 복잡을 2배로 넘게 불렸다지. What's wrong with Secretariat Game? Episode 1. Hello guys, how are you? So we are watching itong bagong pinapanood namin sa Netflix titled What's Wrong with Secretariat Kim? Hindi siya bago actually. Matagal na siya pero ngayon lang namin siya pinapanood. And nakakatawa siya as in super. And we're just on the early episodes. But kayo ba guys, do you experience mga office romance, ganyan? Kasi if yes, can you share some of the unforgettable
office romance that you had? And like, katulad rin ba nitong Secretary Kim, boss nyo ba siya? Ay, boss nyo ba siya na single? Kasi yung iba kasi, kahit hindi single hinaharot. Huwag naman ganon. Huwag tayong gagaya sa mga ganon, guys ha. Hindi maganda yun. And how was it? How was the feeling kung difference sa school or sa ibang lugar or sa ano pa ba? School lang naman School, work, diba? Yun lang naman. So, what's the difference and is it better or it's worse for you? So, comment down below and maybe tomorrow I'll tell some of the stories that I know. So, yeah, that's all for today. See you guys again tomorrow. Bye! Ulam is beef and gulay. Itsura! Wow! May swimming pool ka dyan Kay Marian yan na swimming pool. Galing mag-swimming Ice cream. Episode 2 ng Secretary. 한동안 말이 없더니 Hi guys, I'm a pusa. Hello, I'm a pusa ngayon. So, alam nyo ba nakatulog ako kagabi? Sobrang kahapon, ang tagal ng tulog ko. Like 6 or 5 p.m. until 9. Grabe, ang haba ng tulog ko. Hindi ko alam kung bakit ganun. So, nag-edit ako ngayon for my for BTS, yung ni-record ko, nalimutan ko na may record nga pala ako noon nung nagawa ako ng review kay Get Ready With Me Cosmetics. So, ayan. May upload tayong vlog. Ang tagal ko na pala huli nag-upload. Kasi, kaya pala ako hindi nag-upload or nagpo-post. Kasi kanina ay kanina nilibing na yung tito namin. So, kaya hindi muna ako nagpo-post. Muna siya, postponed muna. Pero yun, meron naman ako mga pending vlogs, kaya yun. So, yun lang. Ay, grabe. Ang pinanood namin ngayon, episode 2. Hi! Episode 2 ng Secretary Kim. Grabe yung tawa ko sa palabas na to. Feeling ko lahat ng episode tatawa ko ng tatawa kasi sobrang funny ni bida. Ano pangalan ng bida? Basta yung bida. Sobrang nakakatawa. Sobrang narcissistic niya. So, tingnan natin kung ano yung mga dapat pang abangan. Pero, feeling ko nakakakilig to. Feeling ko lang. Kasi, yung babae kasi wala pa siyang, hindi pa siya nagka-jowa ever. Hindi pa siya nakapag-date, ganyan. So, parang ngayon, yung boss na yung magiging parang date niya. Parang ganun yung magiging labas ng story. And, hindi ako nakanood ng Word of Wisdom kasi nag-quest ako sa Ragnarok. So, yan nga, nakatulog na rin ako. Late na rin ako natulog. So, tas nag-edit pa ako. Hindi na rin umabot. Kaya hindi ako pero nanonood ako ng mga behind the scenes. Ang cute nila talaga. Sobra. Pero hindi sila yung bromance na talagang may feelings sa isa't isa. Talagang lang sila. Parang magkapatid lang. Pero magka-age lang sila. 1 taon lang yung agwat So, ang cute. Nakakatawa kasi usually nanonood ako ng mga behind the scenes, mga interview. After, pagtapos ko na, episode pa lang ako, 13. Hanggang 36 pala yun, napakahaba. So, yun. Para marami pa akong papanoorin. Marami pa akong aabang. So, yun naman po for today. And I'll see you again tomorrow. Bye! Kain tayo, Torot. Ngayon na lang ulit ako makakain ng Torot. Sarapan siyat. And Spanish bread. Episode 4! What's wrong with Secretary Kim? Oh my God!
Kilig-kiligan! Hi guys! So, story time sa mga office romances na na-experience natin, diba? TL or team leader dahil nagwo-work ako sa isang call center. So, ang, diba, Secretary Kim kasi is yung manager niya, boss niya, ganun. Tapos secretary niya. So, sa amin kasi yung parang head namin is tawag is team leader. Ganyan. And nung nag-arrive din ako dito sa work ko na call center, talagang na-shock ako kasi yung aming team leader is very opa. Tapos sabi ko din sa kasama ko, ate, yan ba talaga yung magiging team leader natin? Kasi parang paano tayo makaka-focus kung ganyan kapogi, di ba? Kung ganyan kapogi yung ating leader. Sa mga ganon, pero wala namang nangyaring romance kasi di naman siya asawa. Meron na siyang family. So, wala naman akong ganun experience. Pero yung mga kilig-kilig, ganyan, syempre meron naman. But, yun nga. Pero wala naman yung mga magiging kabit. Pero may mga, bukas natin pag-usapan yan. May mga issue, di ba? Hindi ko alam kung call center thing ba to na mahilig sila sa mga ma-issue. Pero bukas na natin pag-uusapan. Pero yun nga, may mga ganun naman na romance na di nga lang maganda kasi may mayroon ng jowa. Pero single, wala kasi most ng nagiging team leader is yun nga, mas sila, mas matanda or mas mga ganun, mga muna sila, kuya, ate, mga ganun muna sila. Kaya hindi siya, ewan ko, siguro ngayon, mas bata, ewan ko, hindi ko rin sure sa call center, na kung may pwede ka maging team leader, mas bata sa'yo, parang, hindi ko pa naman siya, yes, meron. Mas bata sa akin ng ilang years, yon. Pero wala namang romance or anything, so, hindi rin siya sa akin. Hindi ko rin siya na-experience. Pero yun lang naman yung pwede ko ma-share. Yung iba naman, hindi naman boss and secretary. Parehas teammate, ganyan. May mga ganong romances din. And kung paano naging sila, sige, susunod na araw na lang kasi bukas yung mga issue muna. Kasi yun muna ang bukas, sasabihin ko yung paano naging sila. Yun muna yung kwento ko. So, abangan nyo yan. That's all for today. See you guys again tomorrow. Bye! Alam nyo ba kung ano to? Ice pop. Dahil summer ngayon. Ang niluluto ng ating master chef. Nagpapakulo siya ng tubig. Ano kaya ang mahiwagang ingredients na kanyang ginagawa? Mukhang masarap. Meron pong finished product. Wow! What is this? Kakaiba to Yummy! Castilias are watching episode 3 of What's Wrong with Secretary. Saan din tayo mga Saan ka siya sa Korea, Seoul? Mismo? Oh my gosh! Oh my gosh! Hi guys! So, ito namang ating kwento about the romance, office romance. So, niloloko kasi sila sa isa't isa because this girl is single. And then, nung dumating si boy, single din naman siya. And then, parang niloko siya dun eh. It was matagal na lokohan na naging totoo after a few years. And hindi na-shock din, na-shock kami na naging totoo na siya because of teasing yung loko-loko. Pero we're all happy na naging sila kasi nga parang sa amin, parang love team ganon. And ngayon na sila na talaga and officially, which is very nice. Pwede talaga siya mangyari.
'Di ba kung pina-fantasize niyo na yung mga ka-work niyo or ka-office niyo magiging magkakajowa kayo, puwede naman talaga. Puwede talaga siya. It's very possible and it's very totoo. And, yeah, it can happen talaga. Kasi nga based on yung mga kasama ko na nagkatotoo naman at naging sila naman and hanggang ngayon sila pa din. So, we're happy for them. So, ayun, yun. Puwede naman talaga siya. Like, hindi ko pa lang alam kung magiging sila ba nito ni Secretary Kim, pero siguro naman. Kasi rom-com eh. Siguro magiging sila pa din. So, yun lang naman po for today. Maybe tomorrow about naman yung mga issue-issue. So, that's all. See you guys again tomorrow. Bye. Pancit hab-hab. Pandesal. Ito po kami sa Metro. First time ulit mag-Metro after 10 years. Guys, may TV ang Rizano. Walang ganyan na SM. Makdo. Yan. Episode 5! Secretary Kim! Hello guys! So, pag-usapan naman natin mga issues na experience ko sa office romance naman. Setting na call center. Hindi ko alam kung sa call center lang ba ito, pero ganito kasi. Sa call center kasi, di ba, pag nag-training kayo, magkakasama kayo, magkakasabay kayo, di ba? Training, tapos hindi lahat makakapasa. Pag nakapasa kayo, syempre kayo celebrate, inuman, ganon, pero hindi naman ako nasama. Nasama ba ako? Siguro nasama ako, pero hindi ako nainom. Ganyan. So, mas nagiging strong yung bond hanggang sa malipat kayo, magkahiwa-hiwalay. So, ayun, kaya siguro iba rin yung pag-call center. Hindi ko lang, para ka nasa school, para kang nasa school, tas ka lang, sumisweldo, ganun. So, para siyang work with a lot of socialization. Ganun. Ganun ang feeling ko. Kasi hindi ko pa naman na-experience sa ibang work. Na-experience ko pala. Ito kasi, yung OJT ko is government. And, doon kasi mix. Kasi may senior, may bata. So, hindi siya katulad sa call center, puro bata talaga. Konti lang yung senior. Mas maraming bata, mga ka-age mo. Kaya siguro para kang nasa school, feeling ko nasa school. Kaya yun ang difference. And most of the time, may mga issues talaga na hindi mo control. Hindi ko alam kung sa call center lang ba. Pero marami talagang issue na mga infidelity, ganyan, mga taksilan, ang gawa ng jowa na may jowa na may ijojowa mo, may jowa na iba, tapos aagawin mo, magkakemerot sila. Mga ganon, di ba? Parang, normal ba yun? Dapat ba maging normal yun? But, it's a thing, hindi ko alam na ganon pala sa call center. I have no idea. I had no idea na ganon. Kaya nagulat ako na ang aking culture shock ako sa mga ganong eksena na talagang kahit sa shift nyo, nagkikemerot sila sa fire exit, diba? Parang may jowa yung isa, tapos isa may jowa, magkaibang jowa. Parang, wow, talaga ba? This is call center. Paano pa ako sa Maynila? Kasi ako, Cavite ako, pero ganon. Paano pa ako sa talagang mga, diba, Maynila, ganon. So, parang hindi siya, yun yung negative thing sa call center, I guess. Mga ganong issue. Pero hindi naman lahat. Pero talagang nagiging common siya. And hindi siya magandang common for me. Na hindi naman ako lumaking ganon. In environment na ganon. Diba? Parang. So, yun lang naman yung mga issue. And nakakasad kasi parang if yung jowa mo papasok sa call center, parang alam mo na expect mo na may magiging ganun. Kung ayaw mo masira yung relasyon nyo, wag kayo sa call center. Parang wag kayo mag-work sa call center.
Kasi parang walang tatagal na relationship sa ganon setting. Kasi lagi kayo magkasama, magkausap. Kasi after ng work nyo, saglit na work nyo, so wala kayo ibang gagawin kundi mag-istoryahan. Kaya nabubuo yung mga ganong relationship siguro. I don't know. So, based lang naman yung mga experiences ko ha. Don't judge me. Pero yun. Sa'yo lang naman po. Kung gusto nyo pa namang gantong maraming issue, marami pa akong share sa inyo. Pero wala nang time kasi isang linggo lang naman ang ating topic. Pero kung gusto nyo, comment down below para maituloy natin. Sa'yo lang po for today. See you guys again tomorrow. Bye! Parang pinagtagpo lang kayo pero hindi talaga kayo tinadhana. Hi guys, pupunta ako ngayon kay na Mami Farah. One piece ah. Ay kayo ni Anding oh. Oh.